Si Luna Garcia ay nakatitig sa birthday cake ng 20 minuto, sinusubukang magkaroon ng lakas ng loob na isulat ang 4 na salita. 4 na salita lang sa isang maliit na card na isusiksik niya sa kahon kasama ang birthday cake ni Lorenzo Vital. Mag-wish ka, Luna. Simple, matamis, inosente ng sapat na, kung hindi siya ganun din, pwede niyang ipanggap na magiliw lang itong mensahe ng kaarawan. Pero sapat na rin ang laman nito kung ganoon siya, at Diyos ko, sana nga, upang tuluyang mabiyak ang 2 taong tensyon na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Felia, perpekto ang cake na yan. Tigilan mo na ang pag-aayos-ayos nito. Lumitaw si Maria Garcia sa balikat ng anak. Pinupunasan ng harina sa mga kamay. Magugustuhan niya ito. Palagi naman. Kailangan itong maging perpekto, sabi ni Luna, habang inaayos niya ang isang bulaklak na gawa sa asukal sa 2 pagkakataon. Kaarawan niya. Ika-30 niya ang kaarawan. Nakagawa ka na ng mga cake para sa kanya dati. Pinagmasdan ni Maria ang mukha ng anak saka ang maliit na card na pilit na itinatago ni Luna. Anong pinaplano mo? Wala? Luna? Maria Garcia, ako ang nagpalaki sa'yo. Alam ko kapag may pinaplano kang something. Kinuha ni Maria ang card mula sa kamay ni Luna bago pa man siya mapigilan. Reddit kumunot ang noo. Mag-wish ka. Ito na ang malaking hakbang mo pagkatapos ng 2 taon ninyong paikot-ikot sa isa't isa na parang mga teenager. My don't mind me. Nakita kitang namumula tuwing pumapasok rito ang lalaking iyon. Nakita ko siyang naghahanap ng dahilan para siya mismo ang dumating sa halip na magpadala ng katulong niya. Pinanood ko na ang 2 taong ganito at wala kayong ginagawa tungkol dito. Inabot pabalik ni Maria ang card. Ilagay mo sa kahon, pagsugalin mo. Anak kita. Nagpupusta tayo. Tumingin si Luna sa kanyang ina, si Maria Garcia, na nagtayo ng isa sa pinakasikat na panaderya sa New York mula sa wala. Na 22 anyos at buntis nang tiningnan siya ng ama ni Luna at sinabing ayaw niyang magkaroon ng bahagi sa pagiging ama. Na nagtrabaho ng 18 oras araw-araw na may sanggol na nakasandal sa kanyang likod. Na tinuruan si Luna na mas mabuti ang mag-isa kaysa makasama ang isang taong hindi ka pinipili araw-araw. Paano kung ayaw niya sa akin? Tanong ni Luna ng mahinahon. Paano kung mali ang pagbasa ko rito? Kung ganoon, mali ang pagkakaintindi mo at kailangan mong magpatuloy. Pero Filela, sa tingin ko hindi ka nagkakamali. Tinitingnan ka ng lalaking iyon na para kang nag-iisa sa silid. Ganun na ang nangyayari sa loob ng 2 taon. Kailangan may gumawa ng paraan bago kayo parehong mag-80 at nagkukunwaring nagpapansin pa rin sa isa't isa sa harap ng mga pastry. Tawa si Luna kahit kinakabahan siya. Sobrang dramatiko yan, Portugis ako. Pinapayagan na tayong maging dramatiko ngayon. Ilagay mo ang card na yon sa kahon bago siya dumating. Tumawag siya 1 oras na ang nakalipas para kumpirmahin ang oras ng pagkuha. Siya mismo ang darating muli gaya ng dati. Dahil si Lorenzo Vital ay palaging siya mismo ang pumupunta, kahit siya ang CEO ng isang napakalaking imperyo sa real estate. Kahit may 2 dosenang tao siyang pwedeng kumuha ng mga cake. Tuwing 60 araw o higit pa para sa ilang pagdiriwang ng pamilya o kaganapang pangkorporasyon, personal na pumapasok si Lorenzo Vital sa panaderya ni Garcia. At sa tuwing ganon, kumakaba ng komplikado ang puso ni Luna sa kanyang dibdib. Unang nangyari iyon 2 taon na ang nakalipas. Kakatapos lang noon ni Luna mula sa culinary school sa Portugal. Regalo iyon ng kanyang ina. 3 taong pag-aaral sa Lisbon kasama ang kanyang AO, pag-aaral ng mga teknik na hindi na ituro sa kanya ni Maria. Pumasok siya sa panaderya sa unang araw ng kanyang pagbabalik. At nandoon siya, matangkad, maitim ang buhok, nakasuot ng suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buong koleksyon ng damit ni Luna. Nakikipag-usap kay Maria tungkol sa isang birthday cake para sa kanyang ina. At ito ang anak kong si Luna, sabi ni Maria na kitang-kita ang pagmamalaki. Katatapos lang mula sa Lisbon, siya na ang makakasama ko ngayon sa trabaho. Lumiko si Lorenzo, iniunat ang kamay at ngumiti. Maligayang pagbalik. Palagi niyang pinag-uusapan ang tungkol sayo. Sobrang proud niya sayo. Nagkamay sila ni Luna, mainit, matatag at kumpiyansa, at nakapagsabi siya ng magalang na bagay. Marahil, sa totoo lang, hindi na niya maalala dahil parang nag-short circuit ang utak niya nang magtama ang mga mata nila. Malalim ang kayumanggi, mabait, matalino, at nakatingin sa kanya ng may interes na nagpabalikwas sa sikmura niya. Ang saya ko't sa wakas ay nagkita tayo, aniya. Dito ako pumupunta mula pa nung ako'y 16, sikat ang mga cake ng nanay mo. Totoo nga, sang-ayon ni Luna nang makabawi sa pagkakabahala. Siya ang pinakamahusay.
Nandito naman ako, sabi ni Maria nang maingiti. Tigilan mo nang pinag-uusapan ako na para bang wala ako. Tumawa si Lorenzo, bumili ng cake niya, at umalis. At nakatayo si Luna roon na nag-iisip, ay hindi. Dahil kilala niya ang pakiramdam na iyon, ang agarang, hindi maikakailang panghihila. Ang pakiramdam ng pagkakakilala, na para bang alam na ng katawan niya ang isang bagay na hindi pa naaabot ng kanyang isip. Damang-dama na niya iyon minsan na lang dati, sa isang binata sa culinary school na mabait at nakakatawa hanggang sa hindi na siya ganoon. Hanggang sa napagpasyahan niyang masyadong tahimik si Luna, masyadong mahiyain, masyadong pagod, hanggang sa umalis siya ng ganoon din sa pag-alis ng ama niya mabilis, tuluyan ng hindi lumingon. Kaya natuto si Luna. Hindi siya humahabol, hindi niya pinursigi, pinoprotektahan niya ang sarili niya. Maliban na lang kay Lorenzo na patuloy na bumabalik tuwing ika-60 araw. Minsan tuwing ika-4 kung may karagdagang kaganapan. Papasok, umuorder ng magagarbong cake, nagtatanong tungkol sa araw ni Luna, pumupuri sa trabaho niya, tinitingnan siya ng mga matang iyon na sabay na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nakikita at kinatatakutan. Sa ikalawang pagbisita, 2 buwan matapos ang una, tinanong niya tungkol sa Portugal. Namimiss ba niya ito? Kumusta ang Lisbon? Mas gusto ba niyang magtrabaho doon o dito? Sa ikatlong pagbisita, naalala niyang gusto niya ang espresso at dinala niya ang isa mula sa katabing kapehan. Napansin kong lagi kang umiinom ng kape kapag nagdedekorasyon ka. Inisip kong baka gusto mo ng masarap na kape kaysa sa kung anuman ang ginagawa mo sa makinang iyon sa likuran. Sa ikalimang pagbisita, nanatili siya ng 20 minuto matapos kunin ang order niya, nagtatanong tungkol sa mga teknik ng kanyang AO, tungkol sa mga tradisyon sa pagbibake ng Portugal, tungkol sa mga paborito niyang gawin. Pagsapit ng ika-8 pagbisita, sinimulan ng bigyan sila ni Maria ng privacy. Nasa likod ako, kung kailangan mo ako, sasabihin niya, sabay na paglaho na may nakakaalam ng ngiti. Sa ika-10 pagbisita, lubos na niyang napagtanto na nahuhulog na siya sa isang lalaking pumupunta sa panaderya niya tuwing 2 buwan at hindi kailanman lumalampas sa hangganan mula sa pagiging magiliw na customer patungo sa mas higit pa hanggang ngayon. At patuloy lang si Luna sa paggawa ng perpektong mga cake, nananatiling propesyonal at magiliw, at hindi kailanman kinikilala ang kuryenteng kumikislap sa pagitan nila sa tuwing magkita sila hanggang ngayon. Ngayon, 27 anyos na si Luna, taglay niya ang lakas ng kanyang ina sa kanyang mga buto at ang pagkasuplada ng kanyang AO sa kanyang dugo, at tapos na siyang maghintay. Ipinuslit niya ang card sa kahon kasabay ng pagring ng kampanilya sa itaas ng pinto. Pumasok si Lorenzo Vital sa Garcia's Bakery eksaktong 4:00 ng hapon. Gaya ng dati, bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Magandang hapon, sabi niya, may ngiting mainit at taus-puso. Sa tingin ko may order ako. Talaga? Mas matatag kaysa inaasahan ng boses ni Luna. Mabuti. Isang chocolate espresso cake na may raspberry filling. Paborito mo. Naalala mo ang paborito ko. Ini-order mo naman palagi. Totoo, pero naalala mo pa rin. Lumapit siya sa counter. Kamusta ka na, Luna? Maayos lang? Abala. Marami kaming order ngayong linggo. Ganyan talaga kapag ikaw ang gumagawa ng pinakamahusay na cake sa Manhattan. Ang nanay ko ang gumagawa ng pinakamahusay na cake sa Manhattan. Tumulong lang ako. Natikman ko na ang mga gawa mo. Mapagkumbaba ka. Sumandal si Lorenzo sa counter sa paraang iyon, ginawa niya. Payak, komportable, para bang siya ay nararapat doon. Ang mga teknik ng AO mo, ang kutob ng nanay mo, maganda ang kombinasyon. Hindi mo pa natitikman ang anumang ginawa ng AO ko, sinabi sa akin ng nanay mo nung nakaraang buwan. Nag-usap kami ng 20 minuto habang nasa likod ka at inihahanda ang order ko. Mapanalita siya kapag gusto niya. Gusto ka niya. Gusto ko rin siya. Nakakabilib siya. Itinayo niya ito lahat. Tinuro niya ang panaderya mula sa wala. Inalagaan kanyang mag-isa. Kailangan ng lakas para doon. Siya ang pinakamatatag na taong kilala ko. Naniniwala ako. Kagaya mo siya. Hindi naman talaga. Matapang siya. Ako? Tumigil si Luna. Hindi sigurado kung paano tatapusin ang pangungusap. Ano? Maingat? Hindi masama ang pagiging maingat. Ang pagiging maingat ay nangangahulugang nag-iisip ka muna bago kumilos. Nangangahulugang hindi ka gumagawa ng mga hangal na pagkakamali. Ngumiti si Lorenzo. Minsan, hindi napapansin ng mga maingat ang mga oportunidad dahil masyado silang abala sa pagiging maingat. Para ba iyon sa kanya, sa kanila? Hindi matukoy ni Luna. Hindi matukoy. Naalala niya ang kwento ng kanyang ina, yung ikinuwento sa kanya ni Maria
nang sapat na ang pag-unawa ni Luna. Kung paano si Maria ay 22 anyos, bagong dating mula Portugal, buntis at mag-isa. Kung paano ang ama ni Luna, na ayaw pa ring banggitin ni Maria ang pangalan, ay isang tingin lang sa pregnancy test at umalis. Hindi pa unti-unti, hindi may kasamang palusot, basta ika na ang bahala sa sarili mo. At nag-isa si Maria sa isang bagong bansa na halos hindi sapat ang alam niyang Ingles para makaraos. Nagtatrabaho ng 3 trabaho habang buntis, iniipon ang bawat sentimo. Nanganak siya sa isang maliit na apartment sa Queens na ang tanging sumuporta sa kanya ay isang kapitbahay. Bumalik siya sa trabaho sa panaderya 2 linggo matapos manganak, na nakasandal si Luna na sanggol pa sa kanyang dibdib sa isang carrier. Ang may-ari, isang matandang babaeng Portuhes na si Senyora Costa, ay nakakita ng potensyal kay Maria, tinuruan siya ng lahat ng kanyang alam at iniwan sa kanya ang panaderya nang siya ay pumanaw 5 taon, ang nakalipas na may kasamang sulat na nagsasabing, "May talento ka. Gumawa ka ng isang bagay na maganda." At ginawa nga ni Maria. Sa loob ng 70 taon, pinalago niya ang Garcia mula sa isang maliit na tindahan sa kapitbahayan tungo sa isa sa mga pinakahinahangad na panaderya sa Manhattan. Para sa mga elite na pamilya, mga sikat na tao at mga kaganapang pangkorporasyon. Lahat ay gusto ang mga cake ni Maria Garcia. Lumaki si Luna sa gitna ng mga bulaklak at asukal. Ang mga unang alaala niya ay ang pagupo sa counter, ang maliliit na kamay na sinusubukang tumulong mag-roll ng dough, si Maria na kumakanta ng mga katutubong awit ng Portugal habang nagdedekorasyon ng cake ng 2:00 ng madaling araw, at ang pagkakatulog sa likod na opisina na napapaligiran ng amoy ng banilya at almendras, nang hindi kailanman pagkakaroon ng ama. Nang panunood sa ibang mga bata na sinusundo ng kanilang mga tatay habang hinihintay ni Luna si Maria, na palaging nagtatrabaho, palaging nagpapaunlad, palaging nag-iisa, hindi kailanman nakipag-date si Maria, hindi muling nagpakasal, at tila hindi rin naman siya interesado. Bakit ko pa aaksayahin ang oras sa mga lalaki? Minsan ay sinabi niya kay Luna, "Nandito ka, nandito ang negosyo ko, nasa akin na lahat ang kailangan ko." Umalis ang mga lalaki, nanatili ang mga panaderya. Lalo namang nais sa puso ni Luna ang aral na yon. Umalis ang mga lalaki. Mag-ingat ka. Ingatan mo ang sarili mo. Hanggang sa pumasok si Lorenzo Vital sa buhay niya at napag-iba ang kanyang pag-iingat. "Handa na ang cake mo," sabi niya habang kinukuha ang kahon. "Sana ay perpekto ito para sa kaarawan mo, naalala mo na kaarawan ko ngayon. Nabanggit mo iyon nung nag-order ka 2 linggo na ang nakalipas, naalala mo." "Naalala ko ang mahahalagang petsa ng lahat ng aming mga customer," sabi ni Luna. Na totoo naman, pero hindi rin naman buong katotohanan. Naalala niya ang lahat tungkol kay Lorenzo Vital. Bawat pag-uusap, bawat ngiti, bawat sandaling tumayo siya sa mismong counter na ito, tinitingnan siya na para bang kawili-wili siya sa halip na hindi nakikita. "Salamat." Kinuha niya ang kahon, saka siya huminto. "Luna, may itatanong ako sa'yo." Napatigil ang puso niya. Siyempre. Sa tuwing pumapasok ako rito, pakiramdam ko humihinto siya, na para bang pinipili ng mabuti ang mga salita na may hindi sinasabi sa atin. Imahinasyon ko lang ba yan? Napigil ang hininga ni Luna. Ito na ang sandali. Maaari niyang itanggi, mag-ingat, protektahan ang sarili o maaari siyang maging matapang. "Hindi mo ini-imagine," mahinahon niyang sabi. "Mabuti kasi matagal ko nang gustong sabihin." Tumunog ang kampana. May pumasok na customer. Umatras si Lorenzo. Agad na bumalik ang profesional na distansya. "Salamat sa cake. Perpekto ang itsura. Sandali." Kumilos si Luna sa paligid ng counter bago pa man niya mapigilan ang sarili. "Buksan mo. Siguraduhin mong ito nga ang gusto mo." Nagulat si Lorenzo pero binuksan niya ang kahon. Nakita niya ang cake. 3 patong ng perpektong tsokolate espresso at ang maliit na card na nakasuksok sa loob. Kinuha niya ang card, binasa ito. Nagbago ang ekspresyon niya. Surpresa. Pagkatapos ay may mas mainit na emosyon. Isang bagay na nagpabalikwas sa tiyan ni Luna at nagpamula sa kanyang mukha. Tumingala siya kay Luna. "Maghiling ka. Kaarawan mo." Nakangiti si Luna. "Dapat maghiling ka. Alam ko na kung ano ang gusto ko." Natigil ang paghinga ni Luna. "Talaga?" "Oo." Inilapag ni Lorenzo ang kahon, lumapit siya. "Kumain ka ng hapunan kasama ako bukas ng gabi. Hayaan mong dalhin kita sa isang magandang lugar at magkaroon ng tunay na pag-uusap na hindi naaantala ng mga customer o ng mga profesional na hangganan o ng 2 taong parehong masyadong maingat tayo." Tumigil na sa pag-andar ang utak ni Luna. "Hapunan. Maliban kung ayaw mo."
Kung mali ang pagkakaintindi ko rito, itinaas niya ang card. Sabihin mo sa akin ngayon at magsusorry ako. At magpapanggap tayong hindi ito nangyari. Hindi mo ito binabasa ng mali. Hindi. Hindi. Gusto kong huminto si Luna. Nangalap ako ng lakas ng loob. Gusto kong imbitahan mo akong lumabas sa loob ng 2 taon. Hindi ko lang inakala na gagawin mo talaga. Bakit hindi? Dahil ako at ikaw at tayo. Nagwagayway siya ng malabo. Sobrang magkaiba tayo. Hindi naman tayo ganun kaiba. Pareho tayong masyadong nagtatrabaho. Pareho nating pinahahalagahan ang masarap na pagkain. Pareho tayong tila sobra ang oras na ginugugol sa pag-iisip tungkol sa isa't isa. Ngumiti siya. Hapunan. Luna. Sabihin mong oo. Mula sa pintuan ng kusina, boses ni Maria. Sabihin mong oo, Fela. Huwag mo siyang paabutin ng 1 pang 2 taon. Ako yan o. Gwapo siya. Magalang siya. Maganda siyang mag-tips. Sasabihin mong oo bago siya magbago isip. Umtawa si Lorenzo. Hindi ako magbabago isip. Matigas ang ulo ako. Ganyan ako nakarating ng ganito kalayo sa negosyo. Sige, oo. Hindi makapaniwala si Luna na sinasabi niya ito. Hapunan bukas. Oo, ayos. Sunduin kita ng 7:00. I-text mo sa akin ang address mo. Inilabas niya ang telepono niya. At sa paanuman ay nagawa ni Luna na i-add ang numero niya habang nanginginig ang mga kamay niya. 7. Bukas. Oo. Paulit-ulit niya itong sinasabi. Napaka-smooth. Magsuot ka ng komportable. Iniisip ko Italian. May alam akong lugar, Portugis ako, hindi kami kumakain ng Italian. Malapit ka ng kumain. Napakasarap nito. Magugustuhan mo ito. Kumpiyansa. Realistiko. Kinuha niya ang kahon ng cake. Salamat dito at sa sulat. Pinakamagandang regalo sa kaarawan na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Hindi mo pa nga nabubuksan ang iba mong regalo. Hindi ko pinapansin. Mas maganda ito. Pumunta siya sa pinto pagkatapos ay bumalik Luna. Oo, gusto na kitang yayain lumabas ng 2 taon na rin. Para malaman mo lang, hindi ka nag-iisa dyan. Umalis siya. Nanatiling nakatayo si Luna sa counter habang piniproseso ng utak niya ang kakapaslang nangyari. Lumitaw si Maria sa tabi niya. Ayos naman iyon. May date ako bukas kay Lorenzo Vital. Alam ko. Nakatayo lang ako rito. Anong gagawin ko? Anong isusuot ko? Anong sasabihin ko? Hindi ako makahinga. Filela, nagawa mo na ang mahirap na bahagi. Madali na lang ang iba. Ang mahirap na bahagi ay ang sulat. Ang natitira ay hapunan kasama ang posibleng pinakaguwapong lalaking nakilala ko. Na ayon sa sabi ay gusto na niya akong yayain lumabas ng 2 taon at wala talaga akong ideya. May kutob ka naman. Hindi mo lang pinaniwalaan. Yumakap si Maria sa anak niya. Maganda ka, magaling, at matalino. Sinumang lalaki ay masuwerteng makapag-dinner sa'yo, pati na si Lorenzo Vital. Sobrang layo niya sa akin. Customer siya na bumibili ng cake. Ikaw ang babaeng gumagawa nito. Pareho tayong liga, magkaiba lang ang posisyon. Tumango si Maria. Bukod pa roon, anak kita. Hindi tayo abot kamay ng kahit sino. Hayaan na lang natin silang makahabol balang araw. Napaka-confident niyan. Totoo naman. Ngayon, bumalik si Maria sa kusina. Tatawagan ko na ang AO mo. Gusto niyang marinig ito. Akin. Hindi. Huli na. Tinadayal na. Nanghihikbi si Luna at bumagsak sa bangkito sa likod ng counter. Tumunog ang telepono niya. Lorenzo, sabik na ako sa bukas. Salamat sa lakas ng loob mong ilagay ang sulat na yon sa kahon. Luna, salamat sa lakas ng loob mong tanungin talaga ako na lumabas kasama ka. Imbes na pabayaan akong maghintay pa ng 2 taon. Luna Lorenzo, mas maaga sana kitang tinetanong kung alam ko lang na naghihintay ka. Magkita tayo bukas. Tinitigan ni Luna ang telepono niya, mabilis ang tibok ng puso, namumula ang mukha at pinoproseso pa rin ng isip. Nagawa niya. Nagsugal siya at pumayag siya mula sa kusina. Vo, hindi mo aakalain ang kakagawa lang ni Luna. Ipinatong ni Luna ang ulo sa counter. Magkakaroon ng mga opinyon ng lola niya. Napakaraming opinyon, pero sa ilalim ng hiya at kaba, may naramdaman siyang iba. Pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, marahil sa unang pagkakataon mula nang magpasya ang batang lalaki sa Portugal na hindi siya sulit paghirapan, nakaramdam si Luna ng pag-asa dahil nabasa ni Lorenzo Vitali ang sulat niya at sinabi ng eksakto ang kailangan niyang marinig. Alam ko na kung ano ang gusto ko, at ang gusto niya ay siya. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang bukas. Nagpalit si Luna ng damit ng 6 na beses bago ang date niya. Maganda ka sa lahat ng iyon, sigaw ni Maria mula sa pintuan. Pumili ka na at tigilan mo ang pagkapanik. Hindi ko matigil ang pagkapanik.
Si Lorenzo Vitali ito, isa siyang lalaking bumibili ng cake na inimbitahan kang mag-dinner. Relax ka lang, fella. Sabi ni Ao, dapat kong isuot ang asul na damit. Sabi ni Luna habang itinaas niya ang telepono kung saan naka-FaceTime ang lola niya mula Portugal. Para kay Ao, dapat lahat ay asul. Tumutol si Maria. Paborito niyang kulay yon. Ang asul ay marangal. Munting ngunit matatag ang boses ni Leonor. Luna, isuot mo ang asul. Ipakita mo sa kanya na seryosong babae ka. Akin. 27 siya, hindi 5-pack. Hayaan mong magsuot siya ng masaya. Ang kasiyahan ang dahilan kung bakit nabubuntis at naaabandona ang mga babae. Diretsahan itong sabi ni Leonor. Bonjour, ano? Sinasabi ko lang ang iniisip ng lahat. Alam iyan ng nanay mo? Bahagyang humigpit ang ekspresyon ni Maria. Iyon ibang sitwasyon niyon, iba ang lalaki. Tila mabait silang lahat hanggat hindi pa sila naging ganoon. Luna, mag-ingat ka. Vo. Inimbitahan niya akong kumain, hindi para tumakas kasama siya papuntang Vegas. Sinabi ni Luna habang isinusuot ang asul na damit dahil walang silbi ang makipagtalo sa kanyang lola. Isang date lang naman. Ang isang date ay nagiging 2, nagiging 3, hanggang sa nakayapak ka at buntis at siya'y nawala na. Puno ang screen sa mukha ni Leonor. Mahigpit, matigas ang mukha, at matindi ang pagiging maprotekta. Sabi ko lang, mag-ingat ka. Matalino naman ako palagi. Matalino rin ang nanay mo. At tingnan mo kung ano ang nangyari sa akin. Bababa na ako ngayon, sabi ni Maria ng matatag. Kailangan nang tapusin ni Luna ang paghahanda niya. At kailangan mong tigilan ang pagpapakatakot sa kanya. Hindi ko siya pinatatakot. Inihahanda ko siya. May pinagkaiba iyon. Paalam. Magsuot ako ng tights kung sakaling magkaroon siya ng mali siya. Tinapos ni Maria ang tawag. Tumingin siya kay Luna. Hindi mo kailangang magsuot ng tights. Magsuot ako ng tights. Hihiling siya ng litrato bilang patunay. May mabuting intensyon ang avo mo. Alam ko. Natatakot lang siyang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin mag-isa na may baby. Umupo si Maria sa kama ni Luna. Para sa kaalaman mo, hindi kita pinagsisisihan, ni hindi ko nga siya naisip kahit isang segundo. Pero siya ang pinagsisisihan ko. At 27 taon na niyang hinahawakan ang sama ng loob niya. Naiisip mo ba siya minsan? Ang tatay ko. Minsan, lalo na kapag pagod na pagod o sobrang galit ako, naiisip ko kung alam niya kung ano ang hindi niya nasuwertehan. Kung siya man ay nagsisisi na iniwan niya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Ngumiti si Maria. Tapos tumitigil na akong mag-isip dahil hindi na mahalaga. Pinili niya ang kanyang desisyon. Pinili ko ang akin. Nandito ka. Matagumpay ang panaderya at siya ay nasa isang lugar na hindi na mahalaga. Napaka-pilosopikal niyan, napaka-Portuhes niyan. Pinagtataguan namin ang sama ng loob magpakailanman pero sumusulong pa rin kami. Tumayo si Maria. Tapusin mo na ang paghahanda. Darating si Lorenzo dito sa loob ng 52 minuto at kailangan mo pa ng lipstick. Dumating si Lorenzo ng eksaktong 7:00 ng gabi, nakasuot ng maong na kulay madilim at button-down na kamiseta na tila mas kaakit-akit siyang tingnan kaysa sa mga business suit niya. Maganda ka, sabi niya nang buksan ni Luna ang pinto. Maganda ka rin, kakaiba kapag wala kang suit. May mga kasuotang pang-casual ako, hindi ko lang talaga sinusuot kapag kumukuha ako ng cake. Ngumiti siya. Handa ka na? Oo, sige na, lalabas na ako. Lumitaw si Maria, pinunasan ang mga kamay sa tuwalya. Lorenzo, alagaan mo ang anak ko. Oo, pangako. Kung sasaktan mo siya, alam ko kung saan ka nakatira. 20 taon na kayong kumukuha ng order sa akin. Pwede kitang lasunan ang mga cake mo. Sa akin. Ano? Itinatakda ko lang ang mga inaasahan. Hinalikan ni Maria ang pisngi ni Luna. Mag-enjoy ka, Felha. I-text mo ako pagdating mo roon, pag-alis mo at pag-uwi mo. Ang dami namang text. Ganyan ang isang responsabling anak na babae. Maliit at pribado ang restaurant, nakatago sa West Village. Hindi sobra ang pagiging magara pero mainit at magiliw at may napakasarap na pagkain. Isa ito sa mga paborito kong lugar, sabi ni Lorenzo, habang hinahawakan niya ang upuan ni Luna. Hindi alam ng pamilya ko ito, na ibig sabihin ay hindi tayo maaantala ng nanay ko na gustong malaman kung sino ka. Masama ba yon? Ang maantala ng nanay mo? Hindi masama, medyo maaga lang. Gusto kong makipag-usap muna sa iyo ng kahit isang beses bago pa masangkot ang buong pamilya ko. Masigasig sila. Masigasig, Italyano, maingay at may sariling opinyon. May iniisip sila tungkol sa lahat ng bagay at ibinabahagi nila ito kahit gusto mo man pakinggan o hindi. Ngumiti siya. Matagal nang tinatanong ng nanay ko kung kailan ako magse-settle down mula nang mag-30 ako. Magwawala siya kapag nalaman niyang may nililigawan ako. Hindi pa kami nag-date. Isang hapunan lang to.
Ganun ba itong gagawin natin, magpapanggap na hindi ito kung ano talaga? Kasi ayoko. Matanda na ako para sa mga laro. Ano sa tingin mo? Pwede itong maging simula ng isang bagay kung gusto mo. Bahagyang yumuko si Lorenzo. 2 taon ko na kang gustong yayain lumabas, Luna. Hindi ito basta-basta para sa akin. Hindi ako sa ganoon. Wala akong oras para doon. Kaya, kung naghahanap ka ng magaan, masaya, at pansamantala, sabihin mo na ngayon para maayos ko ang aking inaasahan. Hindi rin ako gumagawa ng basta-basta. Mabuti. Magkasundo tayo. Nag-usap sila habang kumakain ng mga appetizer, pangunahing putahe at panghimagas tungkol sa trabaho, pamilya at mga ambisyon. Ikinuwento ni Luna ang kanyang karanasan sa culinary school sa Lisbon at ang maliit na apartment ng kanyang lolo na punong-puno ng amoy ng bakalao at pastéis de nata. Nagkuwento si Lorenzo tungkol sa paglaki sa isang maingay na pamilyang Italyano, tungkol sa pag-aagaw ng negosyo ng pamilya sa edad na 30, tungkol sa presyur na matugunan ang pamana ng kanyang ama. Itinayo ng aking ama ang kumpanya mula sa wala, sabi ni Lorenzo habang umiinom ng espresso. Dumating siya mula sa Italia na walang pera at nagtrabaho sa konstruksyon hanggang sa makapagsimula siya ng sarili niyang kumpanyang pang-develop. Ngayon, nagkakahalaga kami ng milyon-milyon at araw-araw nag-aalala ko na baka ako ang magsisira nito. Malaking pressure yun. Oo nga, pero ito rin ang layunin, ang pamana, ang kaalaman na ang ginagawa ko ay may kahulugan lampas sa sarili ko. Ngumiti siya. Naiintindihan iyan ng nanay mo? Ang magtayo ng isang bagay na magtatagal, isang bagay na maipapamana mo. Gusto niyang ako ang mamuno sa panaderya balang araw. Hindi lang ako sigurado kung handa na ako. Bakit hindi? Kasi itinayo niya ito mula sa wala. Isinakripisyo niya ang lahat, ang kabataan niya, ang buhay sosyal niya kahit anong pagkakataon para sa pag-ibig. Ang panaderya ang buong buhay niya. Paano kung ako ang humalili at masira ko ito? Paano kung hindi ako sapat na magaling? Luna, natikman ko na ang mga gawa mo. Mas higit ka pa sa sapat. Taglay mo ang galing ng iyong ina, ang katumpakan ng iyong AO at ang sarili mong pagkamalikhain. Magiging napakahusay ka, hindi mo alam yan. Alam ko dahil pinagmamasdan kita ng 2 taon. Nakita ko kung paano ka magtrabaho, kung paano mo pinapahalagahan ang bawat detalye, kung paano ka nagniningning kapag may nagustuhan ng iyong mga cake. Mahal mo ito at magaling ka. Isang makapangyarihang kombinasyon, yan na mula ang mukha ni Luna. Pinagmamasdan mo pala ako, halata naman. Bakit mo akala palagi akong personal na bumabalik imbes na magpadala na lang ng iba? CEO ako, wala akong oras para kumuha ng cake. Pero naglalaan ako ng oras tuwing ika-60 araw, minsan mas madalas. Kung may maipagkatwiran ako dahil ang makita ka ang pinakamagandang bahagi ng mga araw na yon. Hindi alam ni Luna ang sasabihin. Sobrang tuwiran yan, Italian ako, direkta kami. Kapag may nakita kaming gusto namin, kukunin namin iyon. Ikaw ang gusto ko, kaya kinukuha kita. Sa huli, matapos ang 2 taon ng sobrang pagiging magalang, inabot niya ang kamay niya sa mesa at hinawakan ang kamay ni Luna. Ganito ako ngayon kapag direkta. Nagugustuhan kita, Luna Garcia. Gusto kong makita kung saan ito hahantong. At umaasa akong ganun ka rin. Ganun nga. Natatakot ka lang. Oo. Ano? Naaalis ka. Lahat umaalis din sa huli. Ang tatay mo, paano? Nabanggit ito ng nanay mo minsan. Hindi siya nagbigay ng detalye. Sinabi lang niyang pinalaki ka niyang mag-isa at dahil doon, naging maingat kayong dalawa sa pagtiwala. Pinisil ni Lorenzo ang kamay niya. Hindi ako tatay mo. Hindi ako umaalis. Kapag nangako ako sa isang bagay, isang kasunduan sa negosyo, isang proyekto, isang tao, tinatapos ko. Ganyan ako. Hindi mo pa nga ako lubos na kilala, sapat na ang alam ko. Alam kong magaling ka at mabait at kinakagat mo ang labi mo kapag kinakabahan ka. Alam kong ikaw ang gumagawa ng pinakamahusay na cake sa New York at nahihiya ka sa mga customer pero kumpiyansa ka sa kusina. Alam kong tinetext mo ang AO mo tuwing umaga at nag-aalala ka na masyadong napapagod ang nanay mo sa trabaho at sobra ang pressure mo sa sarili na maging perpekto. Ngumiti siya. At gusto kong malaman ang lahat ng iba pa kung papayagan mo ako. Tiningnan ni Luna ang magkahawak nilang mga kamay, ang lalaking ito na naghintay ng 2 taon dahil ayaw niyang pilitin siya, na naglaan ng oras sa abala niyang buhay para makita siya, na ngayon ay nakatingin sa kanya na para siyang isang bagay na mahalaga. Sige, sabi niya. Tingnan natin kung saan ito papunta. Nag-date sila ng 3 linggo bago sinabi ni Lorenzo, gusto na kitang ipakilala sa pamilya ko. Para sa mga pamilyang Italyano, ang 3 linggo ay halos katumbas na ng pakikipag-engage. Nagtatanong na si nanay,
Anong klaseng tanong? Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Kailan kanya makikilala? Kailan tayo magpapakasal? Ilang apo ang pinaplano natin? Ngumiti siya sa ekspresyon niya. Hindi ako nagbibiro. Napaka-goal-oriented niya. 3 linggo na kaming mag-date. Alam ko. Sinabi ko na sa kanya yon. Wala siyang pakialam. Sabi niya alam na niya na si tatay ang isa pagkatapos ng 2 linggo at 40 taon na silang kasal. Kaya halata namang hindi mahalaga ang mga takdang panahon. Nakakabaliw yon. Oo, pero nakakasweet din. Gusto lang niya akong maging masaya at masaya ako sa'yo. Kaya gusto niyang makilala ang taong nagpapasaya sa akin. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Imposible. Gumagawa ka ng napakasarap na KK. Halos garantisadong magugustuhan ka nila dahil doon. Nag-alala pa rin si Luna ng 1 linggo hanggang sa sumunod na linggo nang sunduin siya ni Lorenzo para sa hapunan ng pamilya. May dalhin ba ako? Tanong niya. Hindi, maiinsulto ang nanay ko. Sobrang pagmamay-ari niya ang kusina niya. Dapat bang may dalhin ako? Ano ang isusuot ko? Paano ako makakahinga, Luna? Magugustuhan ka nila. Hindi mo alam yan. Alam ko dahil mahal kita at mahal ng pamilya ko ang gusto ko. Tumigil sa paglalakad si Luna. Ano? Tumigil din si Lorenzo, tiningnan siya. Mahal kita. Sana mas naging romantiko ang pagkakasabi ko. Sana inihanda ko. Pero ayokong maghintay. 2 taon na akong naghihintay. Mahal kita, Luna Garcia. In love ako sa'yo. At gusto kong makilala ng pamilya ko ang babaeng pakakasalan ko. Mary eventually. Hindi bukas pero sa huli. Okay ba yon? Hindi na gumana ang utak ni Luna nung narinig niya ang mahal kita. Oo, ayos lang yan. Yan din ang mahal din kita. Sa tingin ko, ibig kong sabihin, mahal kita. Talagang mahal kita. Hindi ko lang inasahan. Hinalikan siya ni Lorenzo dun mismo sa bangketa sa labas ng bahay ng pamilya niya sa Brooklyn. Hinalikan niya hanggang makalimutan niyang kabahan. Ayan, sabi niya nang maghiwalay sila. Alam mo na ngayon. At ngayon pwede na tayong pumasok at harapin ang pamilya ko. Kalma ka masyado rito. Natatakot ako pero hindi ko ipinapakita kakayahan sa pamumuno. Hindi siya nagbibiro tungkol sa ingay ng pamilya niya. Naririnig ni Luna sila mula sa labas, mga boses na magkakapatong, may tumatawa at parang pagtatalo sa mabilis na Italyano na maaaring seryoso o maaaring palabirong lang, hindi matukoy. Handa ka na? Tanong ni Lorenzo. Hindi, sige na rin. Magulo ang bahay, magandang gulo. 20 tao, 3 henerasyon, ang pumuno sa silid kainan na marahil ay para sa 12 tao ng komportable at ngayon ay may 2 beses na dami. Mga batang tumatakbo-takbo, mga matandang sabay-sabay na nag-uusap, at isang bagay na napakabango ang amoy na niluluto sa kusina. Lorenzo. May lumitaw na babae. Mga 50 anyos, maganda, nakasuot ng apron at may hawak na kahoy na kutsara. Sa wakas, matagal na naming hinihintay at siya na siguro si Luna. Mama, ito si Luna Garcia. Luna, ang nanay ko. Francesca, si Luna mula sa panaderya. Gustong-gusto namin ang mga cake ng nanay mo. Pinakamahusay sa New York. Hinawakan ni Francesca si Luna at inakap bago pa man siya makapag-abot ng kamay. Halika, kilalanin mo silang lahat. Victoriao. May dinalang babae si Lorenzo. Naidamay si Luna sa pagpapakilala. Ang ama ni Lorenzo, si Victoriao, tahimik, mabait, mapansin. Ang mga kapatid niya, sina Marco at Jana, parehong maingay at mapagpasabi. Ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, iba't ibang mga tiya, tiyo, at mga pinsan na agad nakalimutan ni Luna ang mga pangalan at namumuno sa lahat mula sa ulo ng mesa, si Lola Julia, 92 taong gulang, matalas ang mata, nakabalot sa isang shawl sa kabila ng maiinit na bahay. Kaya sabi ni Lola nang iharap si Luna sa kanya, ikaw pala ang babaeng napapangiti sa Lorenzo ko. Sana nga. Oo, gumagawa ka ng mga cake. Opo, Nona. Kasama ng nanay ko siya ang may-ari ng Garcia's Bakery. Alam ko si Maria Garcia, isang Portuhes, ay gumagawa ng napakasarap na pastes de nata. Hindi kasing sarap ng Italian cannoli pero napakasarap para sa mga Portuhes. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang nagsabi. Pinagmasdan siya ni Nona. Kinakabahan ka? Oo. Mabuti. Dapat lang. Marami kang aasikasuhin sa pamilyang ito. Maingay, mahilig manghimasok sa buhay ng iba, at palaging nakikialam. Kung pakakasalan mo si Lorenzo, pakakasalan mo rin kami lahat. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Portuges ka? Oo. Taga malapit sa Porto ang nanay ko. Nandun pa rin nakatira ang AO kung matigas ang ulo ang mga Portuges. Mabuti. Kailangan ni Lorenzo ng matigas ang ulo. Sobrang seryoso siya. Sobrang trabaho. Gawin mo siyang hindi masyadong seryoso.
Susubukan ko. Mabuti. Kailangan niya iyon. Pinahaplos ni Nona ang kamay ni Luna. Gusto kita. Manatili ka. Tila iyon ang basbas ni Nona dahil agad na nag-relax ang lahat. Ang hapunan ay isang kahanga-hangang kaguluhan. 7 putahe, lahat ay sabay-sabay na nag-uusap. May mga pagtatalo sa Italian na hindi maintindihan ni Luna pero kinagagalak niya pa rin. Patuloy na nagdaragdag ng pagkain si Francesca sa kanyang plato. Nagtanong si Victoria ng mga matatalinong tanong tungkol sa panaderya. Walang habas na biniruan ng mga magkakapatid si Lorenzo dahil sa wakas ay may kadate na siya. Maganda siya, sabi ni Jana. Alam ba niya na boring ka? Hindi ako boring. Inaayos mo ang aparador mo ayon sa kulay. Nakaboboring yan. Maayos yan. Sadyang ganun ka lang. Dagdag ni Marco. Luna, tumakbo ka habang kaya mo pa. Gusto ko nang maayos, mahinahon na sabi ni Luna. Ang panaderya ng nanay ko ay naka-color code. May katuturan naman. Gusto niya siya. Sabi ni Jana kay Marco. Seryoso ito. Gaano ka seryoso? Diretsong tanong ni Francesca kay Luna. Kasi sabi ni Lorenzo seryoso ito. Pero sinabi niya iyon dati. At mama, isang beses lang iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Isang beses lang ay sapat na. Ang babaeng iyon si Victoria, hindi siya angkop para sayo. Lahat ay mali. Pero itong isa tumingin si Francesca kay Luna. Iba ang pakiramdam nito. Oo, sabi ni Lorenzo bago pa makasagot si Luna. Iba siya talaga. Tama siya. Naging tahimik ang mesa. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Francesca. Sabi niya tama siya. Narinig mo ba si Victoria? Sabi niya tama siya. Narinig ko si Cara. Narinig ng lahat. Maganda ito. Lola, narinig mo ba? Narinig ko, inaprubahan ko na. Huwag kang magpadala, Francesca. 1 linggo ang lumipas, iminungkahi ni Lorenzo na isama ni Luna ang kanyang ina at lola sa hapunan tuwing linggo. Pareho ba sila? Tanong ni Luna. Nakilala mo na ang pamilya ko. Dapat makilala ko rin ng maayos ang sa iyo. Hindi lang basta bumibili ng cake, kundi talagang umuupo at nakikilala sila. Darating ang AO ko mula Portugal sa susunod na linggo. Maaring perpekto ito. Dalhin mo silang dalawa. Magugustuhan ng nanay ko na makilala sila. Gusto mong may 3 babaeng Portuges sa hapunan ninyong pamilyang Italiano. Gusto kong magkita ang pamilya mo at ang pamilya ko. Seryoso kami, Luna. Mahalaga ito. Kaya noong sumunod na linggo, dumating si Luna sa Vital House kasama sina Maria at Avo Leonor, parehong kinakabahan at pilit na hindi ipinapakita. Tandaan, sabi ni Leonor habang umaakyat sila sa hagdan. Pareho lang kagaling ang mga Portuges at mga Italiano. Mas magaling pa nga, huwag mong hayaang matakot kanila. Hindi tayo nag-aaway, sabi ni Maria. Magdi-dinner tayo, ganun din sa mga Italiano, lahat ay kompetisyon. Binuksan ni Lorenzo ang pinto bago pa man sila kumatok. Maligayang pagdating, pumasok kayo. Ikaw siguro si Maria. Nakilala na kita pero hindi ganito. At ikaw si Leonor. Leonor, itinama ng matandang babae. Avo ang itawag ninyo sa akin, ganun ang tawag ng lahat. Ikinararangal kitang makilala. Hinalikan niya ang magkabilang pisngi nito ayon sa estilong Portuges. Palagi kang pinag-uusapan ni Luna, mabubuting bagay sana. Mabubuting bagay lamang, halika. Sabik na ang pamilya ko na makilala ka. Sa loob ay ang karaniwang kaguluhan. Agad na lumitaw si Francesca at niyakap si Maria. Maria, sa wakas. Matagal na kaming kostyumer ng 20 taon at ngayon ay magkakilala na tayo ng maayos. Kamangha-mangha ang mga cake mo. Tunay na kamangha-mangha. Salamat. Napakabuti ng pamilya mo sa amin at tiyak na ikaw ang AO ni Luna. Lumapit si Francesca kay Leonor. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Halika. Kilalanin mo silang lahat. Nona. Nandito na ang Portuguese Nona. Lumitaw si Nona Julia, nakasandal sa kanyang tungkod at pinagmasdan si Leonor ng matalim ang tingin. Kaya sinabi ni Nona, ikaw ang lola na Portuges. At ikaw naman ang Italiana, sagot ni Leonor. Nagkatitigan sila ng matagal sa kasabay ng ngumiti. Maganda ang tindig mo, sabi ni Nona. Sa 90 anyos ako'y 73, maganda pa rin ang tindig. Ako'y 92, mas maganda ang tindig. Pwede pang pagdebatehan, hindi pwedeng pagdebatehan. Pwesto ng Italiano, mas malakas. Pwesto ng Portuges, mas maginhawa. Nag-aaway ba sila? Bulong ni Luna kay Lorenzo. Sa tingin ko nagkakabonding sila, bulong naman niya pabalik. Sa hapunan, magkatabi ang mga babaeng Portuges sa tapat ng mga Vitalis, na nangangahulugang nakapanood ang lahat ng palitan ng patutsot ng Eos buong gabi. Ang sausawang ito, sabi ni Leonor habang kumakain ng pasta, masarap. Pero mas masarap ang Portuguese molejo. Mas maraming lasa.
Ang sausawang Portuhes puro kamatis lang, kontra ni Nona. Walang lalim. Ang sarsa ng Italyano ay maraming patong, komplikado. Ang Portuhes ay may kaluluwa. Ang Italyano ay may passion. Pareho lang, hindi pareho. Pagdating ng panghimagas, cannoli sa isang dulo, paste di nata sa kabila. Ang dalawang lola ay mula sa pagtatalo ay napatawa na. Ang luna mo ay mabuti para sa Lorenzo ko, sabi ni Nona kay Leonor. Pinapasaya siya. Mas mabuti tratuhin siyang mabuti ng Lorenzo mo, sagot ni Leonor. O sasagot siya sa akin at sa akin. Pinoprotektahan na natin nang magkasama ang ating mga apo sama-sama. Nagkakaisa na ang ating mga pamilya. Ibig sabihin, tayo ay... Ano nga ba ang salita? Konas. Hindi iyon salita. Salita na ngayon. Ako ang nagpasya. Tumawa si Leonor. Matigas kang ulo. Matigas din ulo ang mga Portuges. Magkakasundo tayo. Nagkakasundo sina Maria at Francesca sa pag-iisa-isa ng mga teknik sa pagluluto. Tinanong ni Victoria si Leonor tungkol sa Porto. Naakit nila Luna sa isang laro ng baraha. Yumuko si Lorenzo kay Luna. Maayos ito. Ang lola mo at ang lola ko ay alinman sa pinakamagandang magkaibigan o pinaplano ang pagpatay sa isa't isa. Hindi ko matukoy kung alin, marahil pareho. Ganyan talaga ang pagkakaibigan ng mga Italyano. Pagkalipas ng 2 oras habang nagpaalam, hinila ni Nona si Leonor sa isang gilid. Babalik ka sa susunod na linggo. Uulitin natin ito. Tuwing linggo? Tanong ni Leonor. Tuwing linggo. Bagong tradisyon, mga Portuges at Italyano magkasama. Nagkakaisa na ang pamilya namin ngayon. Bahagi ka nito. Paano kung may plano ako 73 ka na? Anong plano? Lumahok ka sa pagkain. Makipagtalo ka sa akin. Masaya yan, ngumiti si Leonor. Siguro kung mas masarap ang sarsa sa susunod, laging masarap ang sarsa. May panlasa ka lang ng Portuges, inferior. Makikita natin kung sino ang inferior kapag dinala ko ang aking arose doge sa susunod na linggo. Banta ba yan? Pangako yan. Sa loob ng kotse, tumawa si Maria. Kakatapos lang tayong ipangako ng AO mo sa lingguhang hapunan kasama ang mga Vitale. Masama ba iyon? Tanong ni Luna. Hindi, maganda nga pala na may pamilya, na may mga tao. Ngumiti si Maria, umalis ang tatay mo at iniwan akong mag-isa. Pero tingnan mo tayo ngayon. 2 pamilya, 2 kultura na magkasama. Hindi niya naranasan ang lahat ng ito. Sayang lang siya, matigas ang pananalita ni Leonor. Mas mabuti na lang tayo nang wala siya. Mula pa noon, sumandal si Luna sa balikat ni Lorenzo. Iniisip ang 2 lola na nagkakabonding dahil sa pagiging matigas ang ulo at sa kanilang pinag-uusapang panghimagas. Iniisip ang kanyang ina na sa wakas ay may pamilya na lampas sa kanila lang ni Luna. Iniisip ang paghahanap ng tahanan sa isang maingay na bahay na Italyano na puno ng mga taong tinanggap ang 3 babaeng Portuges nang walang pag-aalinlangan. Maganda ito, mahinahon na sabi ni Luna. Talagang maganda ito. Perpekto ito, sang-ayon ni Lorenzo. At simula pa lang ito. 6 na buwan matapos ang unang hapunan ng pamilya, naging banal na tradisyon ang mga pagtitipon tuwing linggo. Bawat linggo walang palya darating sa bahay Vital ang pangkat ng mga Portuges, sina Luna, Maria at Leonor, na pinalawig ang pananatili ng walang takda na may dalang lutuing Portuges. Susuklian naman ito ng mga Italyano ng mga klasikong pagkaing Italyano at ginugugol ng 2 lola ang buong kainan sa pagtatalo kung kaninong lutuin ang mas mahusay habang lihim nilang labis na kinagigiliwan ang isa't isa. Ang baka na ito, sabi ni Lola Julia isang linggo, habang ginunguya ang sandwich na baboy na pinamarinate ni Maria. Masarap. Hindi kasing sarap ng porchetta ng Italyano pero masarap. Tuyo ang porchetta mo kontra ni Leonor. Mas makatas ang baboy ng Portugal, mas malasa. Hindi tuyo, perpekto. Karton na may pampalasa, bawiin mo yan. Gawin mo. Pakiusap, tigilan mo na ang panunukso kay Nona, sabi ni Maria. Hindi na itinago ang kanyang ngiti. Siya ang nagsimula, matikas na tugon ni Leonor. Hindi. Palaging sila ng Portugal ang nagsisimula. Bawat linggo na ito ngayon, bulong ni Lorenzo kay Luna. Dapat ba tayong manghimasok? Nag-e-enjoy sila. Hayaan mong mag-away sila. Hindi nila aaminin na gusto nila ang isa't isa. Hindi nila kailangang gawin iyon. Alam na ng lahat. Sumandal si Luna sa kanya. May ganoon kayong gawain, ang pamilya mo, na ipinapakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aaway. Ganon din ang AO ko. Perpekto sila para sa isa't isa tulad natin. Hindi tayo nag-aaway. Hindi pa. Bigyan mo ng panahon. Italyano ako, Portuhes ka. Hindi maiiwasan ang pagtatalo. Hinalikan niya ang templo ng tenga nito, inaabangan ko iyon. Naging komportable na ang takbo ng buhay.
Nagtatrabaho si Luna sa panaderya, unti-unting tumatanggap ng mas maraming responsibilidad nang sa wakas ay nagsimulang magtiwala si Maria na kaya ng anak niyang pamahalaan ang negosyo. Pinapatakbo ni Lorenzo ang kanyang kumpanya at sa hindi maipaliwanag na paraan ay nakakahanap siya ng oras na dumaan sa panaderya ng 2 beses sa isang linggo para kumuha ng kape at para masuri ang kalidad ng pinakabagong likha ni Luna. Maganda sila magkasama. Magaan. Nakilala niya ang mahiyain at maingat na bersyon ni Luna at matiyagang naghintay habang natututo siyang maging matapang. Nakilala naman niya ang seryoso at nakatuon sa trabaho na bersyon ni Lorenzo at tinuruan niya itong magpahinga, tumawa at magnakaw ng 10 minuto sa kusina ng panaderya para lang halikan siya habang nagkukunwaring hindi napapansin ni Maria. "Pakakasalan kita," sabi ni Lorenzo isang gabi sa apartment ni Luna. Sinabi lang niya ito ng parang walang emosyon na parabang pinag-uusapan lang ang panahon. Tumingin si Luna mula sa disenyo ng cake na sinusulat niya. "Ano? Sa huli, pakakasalan kita? Gusto ko lang ipaalam sa'yo para makapaghanda ka. Magsimula kang mag-isip kung anong klaseng kasal ang gusto mo. Babalaan mo ang lola mo na balak kitang mag-propose? Sinasabi mo na ikaw ang magpo-propose?" "Oo. Kasi ayaw kong mabigla ka at mapanik at aksidenteng makasabing hindi dahil kinakabahan ka. Sa ganitong paraan, kapag talagang tinanong na kita, nagkaroon ka na ng oras para pag-isipan ito. Magdesisyon ka na ng sagot mo. Maghanda ka ng naaayon. Iyon ang pinakadiromantikong paalala sa proposal na narinig ko kailanman. Alam kong hindi ako magaling sa romansa pero magaling ako sa lohistika. At ayon sa lohistika, gusto kitang pakasalan. Kaya, binibigyan kita ng paunang abiso." Inihiga ni Luna ang lapis niya. "Ano kung sasabihin kong hindi? Magpo-propose ka ba?" "Hindi." "Kung ganoon, bakit tayo naglalaro ng mga hypothetical? Magpo-propose ako. Sasabihin mong oo, magpapakasal tayo. Magkakaroon ng opinyon ang mga pamilya natin tungkol sa lahat ng bagay. Mag-aaway ang lola mo at ang lola ko kung dapat bang Portuguese o Italyan ang tradisyon sa kasal. Magkukompromiso tayo sa pareho. Magiging magulo, maganda at perpekto. Naisip mo na ito. Wala nang iba pa ang naiisip ko sa loob ng 6 na buwan. Siguro mas matagal pa kung magiging tapat ako. Mula noong araw na inilagay mo ang sulat na yon sa birthday cake ko." Lumapit siya. "Alam ko na kung ano ang gusto ko, Luna. Ikaw iyon, lagi kang ikaw. Kaya oo, magpo-propose ako sa lalong madaling panahon. Maghanda ka." 2 linggo ang lumipas, isinasara na ni Luna ang panaderya nang lumitaw si Lorenzo. "Maaga ka," sabi niya. "Akala ko magdi-dinner tayo ng 8:00. Nagbago ang plano, sumama ka sa akin." "Saan?" "Surpresa ito, magtiwala ka sa akin." Dinala niya sila sa Central Park, sa Bow Bridge, kung saan gininto ang lahat ng sinag ng hapon. Kung saan malinaw na may inihanda siya dahil may mga petalo ng rosas sa lupa at may photographer na pilit na nagkukunwaring hindi halata pero nabibigo. "Lorenzo, sinabi ko sa iyo na magpo-propose ako." "Magpo-propose na ako." Hinigpitan niya ang mga kamay nito. "Luna Maria Garcia, mahal kita. Mahal kita mula pa nung nahihiya kang tumingin ng diretso sa akin. Mula noong gumagawa ka ng perpektong cake at kinakagat mo ang labi mo kapag kinakabahan ka. Mula noong isinulat mo sa isang card na mag-wish ka at binigyan mo ako ng lakas ng loob na sa wakas ay ligawan ka. Sobrang publiko nito para sa isang taong nagbigay sa akin ng paunang babala para maghanda. May 2 linggo ka ng panahon, handa ka na. Ngayon, hayaan mo akong tapusin." Ngumiti siya. "Pinapabuti mo ako, pinakalma mo ako, pinapasaya mo ako. Dahil sa'yo, gusto kong umuwi ng maaga mula sa trabaho at magnakaw ng oras sa kusina ng panaderya at gugulin ng linggo kasama ang magulo nating pinagsamang pamilya. Dahil sa'yo, gusto ko ang lahat. Kasal, hinaharap, mga anak. Pagtanda ng magkasama habang nag-aaway ang ating mga lola kung kaninong luto ang mas masarap. Para sa kaalaman ninyo, mas masarap ang lutong Portuges. Italyan ako. Obligado akong tutol pero hahayaan kitang maniwala." Inilabas niya ang kahon ng singsing, binuksan ito. "Pakasalan mo ako, maging asawa ko. Hayaan mong gugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagpapasaya sa'yo. Sabihin mong oo, oo, mabilis yon. Hindi mo nga tiningnan ang singsing. Hindi mo na kailangang tingnan, oo ang sagot. Mula pa nung inimbitahan mo akong kumain, 6 na buwan na ang nakalipas. Siguro mula nang pumasok ka sa panaderya, 2 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Luna ang singsing, huwebeng esmeralda ang gupit, perpekto, eksaktong estilo niya. Pero sa totoo lang, napakaganda nito. Tinulungan ako ni Isabela pumili nito. Sabi niya,
Magugustuhan mo ang Huwebeng Esmeralda dahil sa malinis nitong mga linya. Tama siya. Kilala na talaga ako ni Isabela. Ipinakita ni Luna ang kanyang kamay. Ipinasa ni Lorenzo ang singsing sa kanyang daliri. Perpektong sukat dahil syempre masinup siya. Magwawala ang nanay mo. Alam na niya. Nakiusap ako sa nanay ko noong nakaraang linggo. Sa parehong nanay at lola. Italyano ako, ginagawa namin ng maayos ang mga bagay. Hinalikan niya siya. Pareho silang sumagot ng oo ng buong sigla. Binalaan ako ng AO mo ng pisikal na pananakit kung sasaktan kita. Ganon din ang ginawa ng nona ko. Nakakatakot silang dalawa kapag magkasama. Sasamahan nilang dalawa sa pagpaplano ng kasalang ito. Alam kong mawawalan tayo ng kontrol agad-agad. Handa ka na ba diyan? Hindi, pero ayos lang sa akin. Hinalikan muli siya ni Luna. Mahal kita. Mahal din kita. Ngayon, sige, sabihan na natin silang lahat ng opisyal para makapagsimula na silang mag-away tungkol sa mga pagpipilian ng venue. Ang pagpaplano ng kasal ay eksaktong kasing gulo ng inaasahan. 2 lola na may matitinding opinyon. 2 ina na gustong makialam sa bawat detalye. 2 pamilya na may magkaibang tradisyon at sina Luna at Lorenzo sa gitna na sinusubukang mapasaya ang lahat habang nagpaplano rin ng kasal. Gusto nila ng simbahan. Iginiit ni Lola Julia. Dapat katolikong simbahan. Tradisyonal at wasto. Katoliko rin kami kontra ni Leonor. Portuges na katoliko. Anong simbahan? Sa inyo o sa amin? Mas malapit ang sa akin. Mas maganda ang sa akin. Subhetibo ang kagandahan. Pagkatapos, hayaan na lang nating magdesisyon ang mga kabataan. Pinapanood ni Luna at Lorenzo ang pagtatalo. Magpapakasal kami sa labas, parehong hardin ng mga lola sa labas, matigas na sabi ni Luna. Kasal sa Tagsibol, seremonya sa hardin sa Abril. Parehong pamilya, parehong tradisyon, pinaghalong kultura. Pero ang mga tradisyon, simula ni Nana, ay paghaluin, tinapos ni Lorenzo. Portuges at Italyano na magkasama, tulad natin, tulad ng ating mga pamilya, hindi pwedeng pag-usapan. Nagkatinginan ang mga lola. Sige na nga, ang magkasabay nilang sabi. Pero ako ang pipili ng mga bulaklak, dagdag ni Lola. At ako naman ang pipili ng tugtugin kontra ni Leonor. Nagkakasundo ba sila o nagkakompetensya? Bulong ni Luna. Pareho. Lagi namang pareho, sagot ni Lorenzo. Ang menu ay naging usapan ng 3 linggo. Italian antipasti at Portuguese appetizers, pasta course at bacalao course. 2 pagpipilian ng panghimagas dahil ayaw mag-ukol ang sinumang lola na katanggap-tanggap ang tradisyon ng isa pa. Magkakaroon tayo ng parehong pas, dinata at cannoli, sinabi ni Maria sa caterer. Huwag kang makipagtalo, gawin mo lang. At 2 cake, dagdag ni Francesca, isa na tradisyonal na Italyano, isa na tradisyonal na Portuges. Ang dami namang panghimagas. Kasal ito. Walang tinatawag na sobra ang panghimagas. Sa hindi maipaliwanag na paraan, si Luna ang napagdesisyonang gumawa ng parehong cake. Kasal ko ito, protesta niya kay Lorenzo. Hindi ako dapat magtrabaho, sabihin mo yan sa kanila, subukan mo. Hindi niya ginawa iyon dahil ang makita ang 2 lola na nag-aalala sa panaderya, nagbibigay ng mga mungkahi at kritisismo, at sa huli ay tumutulong ay napakagandang tanawin para guluhin. Pinapanood si Lola Julia na natututo maggawa ng pastinata habang si Lola Leonor naman ay natututo maggawa ng cannoli. Pinapanood silang nag-aaway tungkol sa teknik habang lihim nilang iginagalang ang husay ng isa't isa. Magaling ka rito, inamin ni Lola nang may pag-aalinlangan. Para sa isang Portuges, hindi ka rin naman masama, sagot ni Leonor. Para sa Italyano. Papuri ba yan mula sa akin? Oo. Kung ganon, salamat sa tingin ko. Dumating ang araw ng kasal noong Abril, perpekto at maaraw. Ang Brooklyn Botanic Garden ay nasa kasagsagan ng pamumulaklak. 200 na bisita, kalahating Italyano, kalahating Portuges. Lahat ay maingay, mapagpasya at masaya. Sinuot ni Luna ang bestidang pangkasal ng kanyang ina, ang suot ni Maria nang ikinasal siya sa ama ni Luna sa isang maliit na seremonya na tumagal lamang ng 10 minuto bago niya napagtanto kung ano ang kanyang pinapasok at nagsimulang magplano ng kanyang pag-alis. Iningatan ni Maria ang bestida sa lahat ng taong iyon, pinres at perpekto, naghihintay. Hindi mo kailangang isuot ito, sabi ni Maria noong umagang iyon. Alam kong may komplikadong kaugnayan ito. Maganda ito at sayo ito, at hindi niya ito masisira. Lumiko si Luna at hinayaan si Maria na ikabit ang mga butones sa likod. Bukod pa rito, binabago ko ang kwento. Napanood ng bestidong ito na ikinasal ka sa maling lalaki. Ngayon, mapapanood naman dito na ikakasal ako sa tamang lalaki. Siya ang tamang lalaki.
Tumango si Maria na may luha sa mga mata. Gusto ko siya. Mas mahalaga, pinagkakatiwalaan ko siya sa iyo. Sa lahat ng bagay, malaking papuri iyan mula sa iyo. Ito ang totoo. Mabuti siya, matatag. Hindi siya aalis. Ang seremonya ay magulo at perpekto. Si Father Michaels, na teknikal na Italyano ngunit nag-aral ng Portuhes ng sadyang para sa kasalang ito, ang nagsagawa ng seremonya sa dalawang wika. Ang mga panata ay tradisyonal na Italyano. Ang mga babasahin ay tradisyonal na Portuhes. Ang musika ay isang hindi banal na halo ng dalawa. At nang halikan ni Lorenzo si Luna, sumigaw ang lahat sa magkabilang panig ng napakalakas na malamang ay nilabag nila ang ilang ordinansa sa ingay. Ang salu-salo ay isang kahangahangang kaguluhan. Ang panig ng mga Italyano ay nagdala ng alak at malalakas na opinyon. Ang panig ng mga Portuges ay nagdala ng port at mas malalakas pang opinyon. Puno ang dance floor buong gabi. Sinundan ang tradisyonal na tarantela ng Italyano ng mga sayaw bayan ng Portuges, na sinundan naman ng ganap na modernong pop na nagpahawak sa mga lola sa kanilang mga perlas habang sumasayaw. Gayunpaman, tinatanggal ng lola mo ang twist kasama ang tito kong si Paulo, sabi ni Lorenzo kay Luna. Itinuturo ng nona mo sa mga pinsan ko ang tarantela. Mas nag-e-enjoy sila kaysa sa atin, malabong. Pinakamagandang araw ito sa buhay ko, inihilig ni Luna ang ulo sa balikat niya, nagawa natin. Talagang nagpakasal tayo, nagawa natin, at nakaligtas ang magkabilang pamilya sa pagpaplano. Halos hindi, pero nakaligtas silang magkasama, nagkakaisa, iyon ang mahalaga. Sa pangunahing mesa, magkasama ng nakaupo ang mga lola, isang posisyon na hindi hinangad ng alinman sa kanila hanggang sa sabay nilang nais ito, at tumangging hayaang manalo ang isa. Ngayon ay nakaupo sila sa magkaparehong upuan. Tinitingnan ang pinagsamang pamilya nila na may magkaparehong ekspresyon ng kasiyahan. Maganda ang kasal, sabi ni Nona. Napakahusay na kasal, sang-ayon ni Leonor, kahit na ang pagkaing Italyano ay bahagyang mas masarap kaysa inaasahan, at ang pagkaing Portuhes ay bahagyang hindi gaanong tuyo kaysa dati. Halos papuri na iyan mula sa akin, ganun nga. Nagtapat ang kanilang mga baso. Para sa ating mga apo, sabi ni Nona sa pamilya, dagdag ni Leonor, lalo na ang pamilyang Italyano. Huwag ninyo akong pilitin. 3 buwan matapos ang kasal, natagpuan ni Lorenzo si Luna sa panaderya ng 2:00 ng madaling araw. Hindi ka makatulog? Tanong niya, gusto niyang subukan ang bagong resipe. Kaarawan ng nanay mo sa susunod na linggo. Hindi mo kailangang gawin ang birthday cake niya. Pwede tayong mag-order, nahuli niya ang ekspresyon niya. Kalimutan mo na. Tanga kong mungkahi, manugang niya ako ngayon. Siyempre, gagawin ko ang cake niya. Naglagay si Luna ng vanilla sa kanyang mixing bowl. Bukod pa rito, gusto kong gumawa ng cake para sa mga taong mahal ko. Ganyan ang paraan ko para ipakita na nagmamalasakit ako. Kung ganoon, inaabangan ko ang isang buhay na puno ng birthday cakes. Dapat nga. Magaling talaga ako sa birthday cake. Ngumiti siya sa kanya. Naalala mo ba yung sayo 2 taon na ang nakalipas? Yung nagsimula ng lahat ng ito? Yung may sulat na nagsasabing, maghiling ka. Naalala ko. Naalala kong binasa ko iyon at naisip ko, sa wakas binibigyan na niya ako ng pagkakataon. Pwede ka namang kumilos ng mas maaga. Maari ko naman, pero nahihiya ka at maingat ako. At pareho kaming nangailangan ng oras, lumipat siya sa likuran niya, niyakap niya ang kaniyang baywang. Pero sa huli, nakarating din tayo rito. Yun ang mahalaga, na kaya natin. At ngayon, mag-asawa na tayo. At mag-best friend ang mga lola natin. At tinuturuan ng nanay ko ang nanay mo kung paano gumawa ng paste dinata. At tinuturuan naman ng nona mo ang ao ko kung paano gumawa ng tamang sarsa. Buong-buo nang nagsanib ang mga pamilya natin, nakakatakot at kamangha-mangha. Iyon ang magandang paglalarawan sa lahat ng tungkol sa atin. Lumiko si Luna sa bisig niya. Mahal kita. Hindi ko masyadong nasasabi, pero mahal talaga kita. Mahal kita ng lubos, mahal din kita. Kahit pa 2:00 ng madaling araw na natatakpan ka ng harina at sinusubukan mo ang mga recipe imbes na natutulog, lalo na noon, doon ako pinakamaligaya. Hinalikan siya nito. Salamat sa pagbabasa ng sulat na yon, sa pag-imbita sa akin sa hapunan, sa pagiging matiisin sa takot ko. Salamat sa lakas ng loob mong isulat yon, sa pagkuha ng panganib, sa pagpili sa akin. 1 taon na sa pag-aasawa, nagbigay si Maria ng anunsyo sa hapunan tuwing linggo. Magre-retiro na ako, sabi niya ng kalmado, na para bang hindi lang niya kakalabas ng malaking balita. Si Luna na ang buong mamamahala sa panaderya. Papanatiliin ko ang pagmamay-ari pero siya na ang mamamahala sa lahat. Panahon na. Sumigaw ang lahat sa mesa.
Hindi ka pwedeng magretiro. Pimpu-film ka pa lang. Anong gagawin mo buong araw? Itinaas ni Maria ang kamay. Agad na nanahimik ang lahat. Ganoon ang kapangyarihan ni Maria Garcia. Ang pagiging boss sa loob ng dekada ay nangangahulugang nakikinig ang mga tao kapag siya ay nagsalita. Pinapatakbo ko na ang panaderyang iyon ng 21 taon. Nagsimula ako noong buntis pa ako kay Luna. Halos 3 dekada na akong nagtatrabaho ng 18 oras araw-araw. Pagod na ako. At handa na ang anak ko, tinitigan niya si Luna. Higit pa sa handa. Magaling siya, malikhain siya. May mga ideya siya na hindi ko kailanman naisip. Panahon na niya. Namanglaw ang boses ni Luna. Sigurado ka? Hindi na ako naging kasing sigurado sa anumang bagay maliban sa pagkakaroon mo. Magandang desisyon din iyon, ngumiti si Maria. Sayo na ang panaderya, Fela. Gawin mo itong sayo. Baguhin mo ang kailangang baguhin, panatilihin mo ang gumagana. Magtayo ka ng bago habang pinapahalagahan ang dati. Lubos akong nagtitiwala sayo. Umiyak si Luna. Umiyak si Francesca. Nagkunwari ang dalawang lola na hindi sila umiiyak habang sila'y talagang umiiyak. Kailangang ipagdiwang ito, wika ni Nona. Victoria, kunin mo ang mabuting alak. Umiinom tayo ng mabuting alak, Mama. Tapos kunin mo ang mas masarap na alak, yung galing sa tatay ko para sa mga espesyal na okasyon. Pagkalipas ng 2 taon ng kasal, nagbukas si Luna ng pangalawang sangay, hindi para palitan ang orihinal na panaderya ni Garcia na nanatili sa dati nitong kinalalagyan. Kasama si Maria na patuloy na pumapasok 3 umaga sa isang linggo para magsuperbisa, magbasa, uminom ng kape at makipagkwentuhan sa mga regular na customer. At paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga opinyon na kadalasang hindi pinapansin ni Luna. Ngunit isang pangalawang lokasyon sa Manhattan, mas maliit, mas espesyal, dekalidad na pasadyang cake para lamang sa kasal, magagarbong cake para sa selebrasyon, ang uri ng trabahong pinakaginusto ni Luna. Sining na maaaring kainin na inabot ng ilang araw, nalikhain at napapaiyak ang mga tao kapag nakita nila ito. Gusto sanang punduhan ito ni Lorenzo. Tumanggi si Luna. Itatayo ko ito ng mag-isa tulad ng pagtatayo ng unang panaderya ng aking ina sa sarili kong pera, sarili kong pagsisikap. Mas matatagal iyon, hindi ko pinapansin. Mahalaga na ako mismo ang gumawa nito. Naintindihan niya. Hindi siya pumilit. Sa halip, tahimik siyang tumulong sa iba pang paraan. Inikonekta siya sa mga kontratistang pinagkakatiwalaan niya. Nagrekomenda ng mga abogado para sa papeles ng pag-upa at ikinalat ang balita sa kanyang mga network sa negosyo tungkol sa kamanghamanghang panaderyang ito na magbubukas ng pangalawang sangay. Magulo ang grand opening. Dumating ang magkabilang pamilya. Parang kalahati ng Brooklyn ang nakarinig tungkol sa pagpapalawak ni Garcia. Umabot sa buong block ang pila. Matagumpay tayo, sabi ni Maria habang pinagmamasdan niya ang madla ng may kasiyahan. Tingnan mo ito, Luna. Tingnan mo ang nagawa mo, ang nagawa nating dalawa. Ako, natutunan ko ang lahat sa'yo, natutunan mo ang teknik sa akin. Pero ang vision, ang pagkamalikhain, ikaw lang yan. Sobrang proud ako, baka pumutok ako. Huwag kang pumutok sa grand opening ko. Magiging masamang balita yan. Tumawa si Maria at niyakap ang anak niya. At naisip ni Luna kung gaano na sila kalayo narating. Mula sa isang maliit na apartment sa Queens na may sanggol at isang pangarap hanggang dito, 2 matagumpay na lokasyon, isang pamilyang dumami, isang kinabukasang maliwanag ang tingin. 3 taon sa pag-aasawa, may sinabi si Avol Leonor sa hapunan tuwing linggo. Mananatili ako, inanunsyo niya. Sa New York ng permanente, huwag kayong makipagtalo. Napagpasyahan ko na ang inyong tahanan ay nasa Portugal. Nagsimula si Maria. Ang tahanan ko ay kung nasaan ang pamilya ko. Ang anak kong babae, ang apo kong babae, ang mga apo sa tuhod ko. Tinitigan niya sina Luna at Lorenzo ng direkta. Kapag lumitaw na sila, 76 na ako. Hindi na ako paurong-paurong. Mananatili ako. Saan ka titira? Tanong ni Luna. Sa inyo, syempre. Malaki naman ang apartment ninyo. Sapat ang espasyo. May 2 silid tulugan kami. Bumili ka na lang ng mas malaking apartment. O titira ako kay Maria. Maluwag siya. May isa akong kwarto. E di magkakamalalaking lugar na tayong lahat. Hindi ito pwedeng pag-usapan. Mananatili ako, tanggapin niyo na. Nona Julia mula sa kabila ng mesa. Mabuti. Matagal na. Nakakasawa ng makipagtalo sa mga kapatid ni Victoria. Mas nakakaaliw ka. Papuri ba yon para sa akin? Siyempre. Sa huli nakahanap sila ng apartment para kay Avo Leonor sa parehong gusali ni Luna at Lorenzo. Sapat na malapit para madalas magbisita at sapat na malayo para magkaroon ng privacy ang bawat isa. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo kailangan ng privacy.
Ani Leonor, 3 taon na kayong kasal. Nasaan na ang mga apo sa tuhod ko? Vo, wag mo akong ipangako. 76 na ako, hindi ako magwawakas. Gusto kong makilala ang mga apo sa tuhod ko bago ako mamatay. Hindi ka mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Nagpaplano lang ako ng maaga. 4 na taon na kayong kasal. Pumasok si Luna sa hapunan tuwing linggo at nagbigay ng sarili niyang anunsyo. Buntis ako, ang payak niyang sabi. Sumigaw ang lahat sa mesa. Sumigaw si Francesca. Umiyak si Maria. Agad na nag-away ang dalawang lola tungkol sa kung lalaki o babae ang magiging apo at kung alin sa kanila ang paborito at kung anong tradisyon ang susundan ng sanggol. Tradisyon ng Portugal, iginiit ni Leonor. Tradisyon ng Italia, kontra ni Nona. Bakit hindi pareho? Mungkahi ni Luna habang tumatawa. Tulad ng lahat ng iba pa sa pamilyang ito, naghalo ang dalawa at naging perpektong kaguluhan. Ang sanggol, isang babae na pinangalan ng Sofia Leonor Vitalale, bilang parangal sa parehong mga lola at tiyak na magkakaroon ng matitinding opinyon tungkol sa lahat ng bagay, ay ipinanganak noong sumunod na tagsibol. At kung may anumang pagdududa kung gaano kahusay nagsanib ang dalawang pamilya, nawala ito ng iginiit ng parehong mga lola na naroroon sila sa silid panganakan. Hindi talaga, mariing sabi ng doktor. Patakaran ng ospital, 2 tao lang ang pinakamataas. Mga lola niya kami. Sabay silang nagsabi, pwede ninyo silang dalaw pagkatapos. Huli na ang pagkatapos. Sa huli nakipagkasundo si Lorenzo. Pareho silang lola ang nasa silid paghihintay. Pareho silang nanay bilang reserba kung gusto sila ni Luna. Sina Lorenzo at Luna lang ang mag-isa sa mismong panganganak. Hindi patas yan, reklamo ng dalawang lola. Hindi patas ang buhay, ang matamis na tugon ni Luna. Ngayon, mag-away na kayo kung anong nasyonalidad ang unang aangkinin ni Sofia. Siguradong abala kayo niyan ng ilang oras at ginawa nga nila iyon sa buong 8 oras na panganganak. Naririnig sila ng mga nasa silid paghihintay. Mag-Portuhes muna siya. Mag-Italyan muna. Mas madali ang Portuhes para sa mga sanggol. Ang Italyan ang wika ng pag-ibig. Ang Portuhes ang wika ng tula. Pareho lang. Ipinanganak si Sofia sa madaling araw. Maliliit at perpekto at nakakagulat na maingay para sa isang sanggol na may timbang na 7 libra. Nakatayo sila doon sa tahimik na panaderya, napapaligiran ng amoy ng banilya at asukal at posibilidad. 2 taon na mula nang baguhin ng isang birthday cake ang lahat. 6 na buwan na mula nang mag-propose. 3 buwan na mula ng isang kasal na nag-isa sa 2 pamilya, 2 kultura, 2 matigas ang ulo ng mga lola na hindi kailanman aaminin na naging matalik silang magkaibigan. Anong iniisip mo? Hiniling ni Lorenzo na umalis ang ama ko sa lahat ng ito, sa nanay ko, sa akin, sa posibilidad ng pamilya at pag-ibig at ng mga hapunan tuwing linggo kasama ang mga taong nagmamalasakit. At dati inakala kong masakit iyon. Dati inakala kong may mali sa akin na naging dahilan para umalis siya. Ngumiti si Luna. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Wala akong mali. Lahat ng mali ay nasa kanya. At ang pagkawala niya ay naging aking pakinabang dahil nakasama ko sa paglaki ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. Nakaya kong matuto mula sa kanya, nakaya kong bumuo ng isang bagay kasama siya, at sa huli tumingin siya kay Lorenzo. Nakaya kong makahanap ng isang taong nakikita ang halaga ng manatili sa halip na umalis. Hindi na ako aalis. Nandito ako para sa iyo magpakailanman, sa mga hapunan tuwing linggo, sa mga pagtatalo ng lola, sa mga birthday cake at sa lahat ng iba pa. Ayos lang kasi hihiramin kita. Ikaw at ang buong magulumong pamilyang Italyano. Akin na kayo ngayon, akin naman kayo gaya ng sa amin kayong lahat. Mula sa harap ng panaderya may boses. Luna, nandito ka ba? Napanaginip ko ang wedding cake, kailangan nating magbago. Si Leonor naman 2:00 ng madaling araw na may mga opinyon. 3 buwan na kaming kasal, sumigaw pabalik si Luna. Anong mga pagbabago para sa kaarawan ni Nona? Magiging 93 na siya. Kailangan nating gumawa ng espesyal, mas maganda kaysa sa napagplanuhan natin. Vo, 2:00 na ng umaga. 73 na ako, hindi ko kailangan matulog. Kailangan kong siguraduhin na perpekto ang cake ni Nona. Tumawa si Lorenzo. Gusto kong umuwi? Hayaan kang asikasuhin ito? Hindi pwede. Mananatili ka, sasamahan mo akong maghirap dito. Iyan ang ibig sabihin ng kasal. Sige na nga. Tara, tingnan natin kung ano ang gusto ng lola mong baguhin. Naglakad sila papunta sa harap kung saan nakatayo si Lolo Leonor at sa hindi inaasahan si Lola Julia. Pareho silang may hawak na mga esketsa at parehong mukhang determinado. Nandito kayo pareho? Tanong ni Luna. Sa 2:00 ng madaling araw. Hindi kami makatulog, sabi ni Lola. Sobrang excited sa pagpaplano ng cake. 93 at 73 na kayo.
Dapat natutulog na kayo. Matutulog kami kapag patay na kami, sagot ni Leonor. Ngayon, ang cake. Iniisip namin ang Portuguese layers na may Italian frosting or Italian layers na may Portuguese decoration. Hindi kami makapagdesisyon. Bakit hindi pareho? Suhestyon ni Luna na hatiin ng pantay, literal na pinaghihiwalay sa gitna. Portuguese sa isang bahagi, Italian sa kabila. Nagkatinginan ang mga lola. Talagang napakagaling niyan, umamin si Nona. Yun ang sasabihin ko sana. Hindi mo sasabihin, sinungaling ni Leonor. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Sobrang ganda. Hindi naman, lumapit si Lorenzo kay Luna. Ganito na ang buhay natin ngayon. Dalawang lola na nag-aaway ng 2:00 ng madaling araw. Tungkol sa arkitektura ng cake. Alam kong perpekto ito. At magulo, maingay, paminsan-minsan nakakainis, at lubos na perpekto. Dalawang pamilyang naging isa. Dalawang kulturang nagsanib. Dalawang matigas ang ulo na lola, na hindi kailanman aamin na mahal nila ang isa't isa pero ipinapakita nila ito tuwing linggo. Minsan naiisip ni Luna ang kanyang ama. Nagtataka kung alam niya kung ano ang hindi niya nasupling. Kung pinagsisisihan niyang iniwan ang posibilidad nito. Pamilya, pag-ibig, pagkakabilang, hating gabi na sesyon ng pagpaplano ng cake, kasama ang mga lola na may sariling opinyon. Pagkatapos ay tumigil siya sa pag-iisip dahil hindi na iyon mahalaga. Nagawa na niya ang kanyang pagpili. At dahil ginawa niya iyon, nagkaroon si Luna ng pagkakataong gawin ang sa kanya. Pinili niya si Lorenzo. Pinili niya ang maingay nitong pamilyang Italyano. Pinili niya ang hapunan tuwing linggo at ang pagsasanib ng kultura at ang pagtatalo ng mga lola. Pinili niyang manatili sa halip na umalis. Pinili niyang bumuo ng isang magandang bagay kasama ang isang taong nagbasa ng isang tala na may 4 na salita at tumugon ng eksakto sa kailangan niyang marinig. Alam ko na kung ano ang gusto ko. At ang gusto niya ay siya. Ang buong siya, magpakailanman. Pinakamahusay na cake sa kaarawan na nagawa niya kailanman. Pinakamahusay na hiling na natupad kailanman.